ganito po yung position niya. Ayan, nakaganyan po yan. Ayan, so nakaganyan po. At saka, ganito yung position. So, yung nasa taas na yan, gaya nga ng sabi ko, yan po yung push button. So, ganito po ha. Paglang muna natin. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Ayan, welcome back sa channel ni Papa Chad, no? Ayan, so dito na tayo sa ating diagram. So, color code pa rin po ito at saka wiring function ng regulator po or charger ng ating Honda at Suzuki motorcycle, di ba? So, may pagkaiba po yung Suzuki at saka yung Honda, yung regulator nila, yung pasok po ng kuryente sa ating mga regulator at saka yung color code at saka yung kulay, ayan. No? Kasi kung mapapansin nyo, yung sa Suzuki, ayan, dalawa po yung kanyang mga wire, no? May guhit po. Pero kung mapapansin nyo po, may pagka-same po yung kulay pero pabaliktad. No? Sana nagigets nyo po. Parang ganito, white dito sa baba, napunta yung white niya doon sa taas. No? Pero may kasama pa siyang guhit. Ayan. So, umpisahan natin sa charger o regulator ng Honda, no? So, ganito po yung position niya. Ayan, nakaganyan po yan. Ayan, so nakaganyan po. At saka, ganito yung position. So, yung nasa taas na yan, gaya nga ng sabi ko, yan po yung push button. So, ganito po ha. Lapag lang muna natin yan. Tignan nyo po dito sa monitor, may lalabas tayong picture dyan. No, may picture tayo dyan ng Honda at saka Suzuki na regulator actual. Kasama yung mga socket at saka yung wire nila. Ayan, panoorin nyo po dyan. Lalabas po dyan. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Gaya ng sabi ko kanina, baliktad. So, dito, balik na ulit tayo sa Honda. Ay, so, dito sa taas na side, dito sa taas na side niya, doon po yung pwesto po ng kulay red. No? So, saan po yan dyan? Dito po yung kulay red. Ayan po, ito po. Itong terminal na po ito. Yan po yung kulay red sa pinakataas. Ayan. Ito po ay papunta po ito ng battery. Ito na po yung magkakarga papunta sa battery. Magcha-charge ng battery natin, no? Then, may series po yan papunta sa ating ignition, sa susi. Ayan. Then, sa baba naman po ng kulay red na terminal, ito po, ay kulay white. So, saan galing po itong kulay white na ito? Galing po ito ng stator natin, no? Sa ating stator, itong white. Then, sa taas naman po, sa side na ito, dito po sa taas na to, sa side na yan, lapit natin ito. Ito po yun, ay yung kulay yellow, no? Saan po galing? Saan po galing itong kulay yellow? So, galing po ito ng stator, silang dalawa, yung white at saka yellow, galing po ng stator, pero ganyan po yung pwesto niya. Sa baba po ng kulay red, yung kulay white, at sa tabi naman po ng kulay red, yung kulay yellow. Then, syempre, yung regulator natin, nangailangan yan ng ground para gumana. So, saan yung ground? Kulay green. Ito pong side na to. So, itong side na to ay kulay green. No, which is ang color code ng Honda, yung kulay green niya ay ground. No? Ayan, so itong part na to, dito ay ground. Ayan, so, okay na ba tayo sa Honda? So, ulitin ko lang po, yung ditong side na to, yung red. Then, yung side naman to ay white. Itong side na to, yellow. Then, yung terminal na to ay green. Ayan, so huwag kayo po mag-alala kasi ipopost natin to sa ating community. No, panoorin nyo po sa community natin kung gusto nyo screenshot yung picture natin. Makikita nyo sa community. Ipopost ko siya doon. Kasama po yung Suzuki na natin, na ginawa ng diagram. Ayan. Then ipopost din natin po siya sa ating FB account, no, sa Kobe Cruz. Ayan, makikita nyo dyan sa description box yung aking FB account. Ayan, so okay na tayo sa Honda. Dito naman tayo sa Suzuki kasi may pagkakomplikado kasi tigdadalawa yung wire niya. Tigdadalawa yung sulat, oh. May mga guhit po kasi yung kulay niya. Ayan. Kung mapansin nyo, sa side na to, yung kulay ng Suzuki, sa Suzuki tayo ha, kulay black na may guhit na white, which is ground po yun. No? Kung mapapansin nyo, yung ground po ng Honda ay nandito sa side na to. Gaya ng sabi ko, pabaliktad sila. Yung ground ng Suzuki nandito sa side na to. No, kung mapapansin mo, ayan. Ayan, no. Nagbaliktad po sila. No, kaya nang sabi ko,
hindi kayo pwede gumamit ang regulator or CDI ng Honda, ikakabit yung Suzuki, hindi po gagana yon, no? Yan, masusunog lang po. Kaya tandaan nyo po yung color code at function niya kung saan siya nakapwesto, no? At saka yung tamang charger, tamang regulator na gagamitin nyo sa inyong motor, no? Ayan, so sa side na to, nandun po yung black na may guhit na white, yun po yung kanyang ground. Sa side, sa tabi niya naman po, nandun po yung white na may guhit po na red. So ito pong white na may guhit na red, galing po ito ng stator. Pati rin po itong yellow na may guhit na white. Silang dalawa po ay galing po ng stator, no? So itong yellow na may guhit na white, galing po ito ng ating stator. Then ito naman pong red, ito na po yung magkakarga ng kuryente sa ating battery. So sa side na to, yung red, no? So ito, pag ganito pa rin po yung pwesto, yung push button niya gaya naman sa taas, no? Nandito po yung kulay red sa side na to, which is sa Honda nandun po yung red sa taas sa kabila. Ano, sa Honda yung red nandito. Then sa Suzuki nandito po yung red. Ayan. So, from red, ito na po yung papunta sa battery na magkakarga ng kuryente, tsaka papunta sa ignition natin sa susi. Nakaseries po yung wire nila, no? Nagwaway po yung wire nila papuntang battery at saka papunta ng susi. Okay. Ayan, so sana malinaw po siya, no, mga idol, mga paps, no, gaya ng sabi ko kanina. Kung hindi nyo siya ganong naintindihan, pwede nyo siyang panoorin ulit or pwede nyo siyang tingnan sa aking community, no? Ipopost ko po dun sa community natin tsaka sa FB natin, no? Ayan. So sana nakatulong yung video na to sa inyo para makita nyo yung pagkakaiba ng charger po ng Honda at saka ng Suzuki. Ayan, so sa mga nagustuhan po yung video na ginawa ko, baka naman po pa-thumbs up tayo dyan, pa-share, pa-like ng video natin, no? Hanggang sa sunod nating video mga idol, mga paps, no? Lagi nyo pong tatandaan. God bless po, thank you! Tapos na tayo dito. Ano pa? Idi, peace yo! Version, ito pa rin po yung transmission ng ating Motorstar. Then yung kanyang connecting rod po ng Ruzi.